Yun. Welcome mga buddies. Apat ulit. Tatlo tuloy, apat pala tayo. Pinakawasan pa. Galing Thailand Ay, kayo yung galing Thailand. Pala, kumusta pala Thailand mo, Ikaw bro? naka-Thailand outfit ka pa. O, tumiretso ako from Grabe. from Bangkok to Manila. Sawadee. Ano? Sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee. Si Jason tayo samahan dun. Ba't wala ulit si Jason. si Third tsaka si Cab? Si Third, alam naman natin dahil sa kanyang hectic schedule, sa kanyang event, si Third, si Jace, si ano pa rin? Si Gab. Dito na ako. Yan gagawin na lahat Si Gab, syempre, taping nga rin, no? Taping ba? Tama ba? Taping yata. Tsaka may birthday ata. Tayo, wala na naman trabaho. Wala ambag sa buhay. Uwi galing Thailand, nag-podcast pa din. Sobrang busy kasi nating apat Buti nga si Jason nagpunta dito kayo na sabi hindi na daw siya ubre. Muntik na maging 3 months. Muntik na maging 3 months. First time ba maging 3 months? First time, buti na lang hindi. Mahal talaga kayo ni Jason mga buddies. No, hindi pwede maging 3 months daw sabi ni Chase. Cancel ko lahat ng lakad ko for podcast. Kinancel niya lahat. Kahit yung $1 million deal niya, kinancel niya para makapag-podcast. Pinostpone lang daw niya. Postpone lang. Tuloy pa rin yung $1 million. Grabe. Ganun nga. $1 daw kasi million hits. Ano ka lang, geomits ka naman. Or romantic baboy. Mas gusto ko romantic baboy. Romantic. Oo. Pag nasil mo yung $1 million. Sa isud Yun. Pala meron. Nagsara na. Di pa kasi natin nakakainin. Nagsara pala. Nagsara na pala. ATV na lang at Eastwood, di ba dati? Tingnan natin ko. Bowling. Yun ang maganda talaga sa Eastwood. Then kaan lang ako Legrand. Ganun. Legrand? Favorite mo Legrand, ha? Ikaw ba? Ano favorite mong build? Ako yung building ni Jason. Okay. Ayoko nang bakit baka kasi puntahan Oo, baka puntahan. Baka mag-set ng mga flowers. Saka yung mga chicks ni Jason baka bumalik. Ay, sorry. Sorry. Bakit ilang ba chicks si Jason? Nililigaw na nga ni Jason. Ang dami niya nang nililigaw. Ilan ba yung mga chicks niya dati? Ganun. Ilang unit sa isang floor? Mga ilan ba? 40. Sabihin tanong nila yan. Ilang unit sa isang floor? Ganong karami. 40 tuloy lang sa Ito yung part na skip nila yung mga intro Kaya okay. Gagawa lang. Sila sa topic Sagat. Ito yung boring stage. Ito may mga nagkakwentuhan pa sila skip na nga natin. Ito kasi mas informative sa kanila. Nakikilala nila si Jason. Mas gusto nila to. Baka nga nasa-skip nila yung topic. Diretso na sila sa comments Ganun na nga. Sa dulo, mababati ba? Sabi nila, ay wala si Cab tsaka si Third. Skip na ako. Check ko nga, baka nabanggit ako sa comments. Huwag naman guys, panoodin nyo kahit yung gitna. Gitna, skip. Kahit huwag na yung intro, no? Huwag panoodin nila lahat. Kasi may mga masasabi si Jason doon in between. Kuro Jason na. Namiss ka ata. Namiss ka namin, buddy. Kasi pinaghahanap ka nila, ba't daw hindi ka kasama sa Thailand? Bakit? Ay, yan lang yung room nyo, sabi niyo. Ay, gusto ko mga Shangri-La, sabi niyo. Oo nga pala. Sino ba may sagot ng room? Siyempre! The Planet Holidays. Planet Holidays. Sponsored by Planet Holidays. Oo nga. Guys, pag gusto nyo mag-book, tama ba? Pag gusto nila mag-book ng mga... Or pagpagawa ng itinerary ka na. yun. Email nyo at Justin Montalba. Ay, mali. Sige, dapat mo ako ng 10%. Planet Holidays. Planet Holidays. Owner, CEO. Galing mag-ano yun, mag-asakasa talaga. Kasi di ba wala tayong kaalaman sa pinuntahan natin. Ako lang pala walang alam. Pero okay lang ba sa'yo ganun? Kunyari wala kang kaalam-alam sa bansa tapos mag-explore ka. Oo, ako okay din. Pero maganda lang siguro pag may alam ka dahil alam mo na kagad yung hindi sanay sa oras. Baka maligaw kasi ako Hindi natatakot sanay sa ako maligaw oras. Pero yung pupuntahan maganda na parang wala kang idea tapos magugol ka na, ay ang ganda pala. Panaghalo. Panaghali sa group chat, panaghalo na yung gumagastos. Leave ka na kagad. Kasi maniningin ng ud. Pag si River yung message, leave automatic. Malaking bayaran yan. Ito mga binayad natin sa Uber. Bye. yung mga pa-delivery ng pagkain sa unit. Maghalo ka nga sa group. Paghalo, walang papansin sa akin. Game, ano ba topic natin ngayon? Ano pa topic, Jace? Hindi pa nagbabasa si Jace. Oo nga, sakto. Anong topic natin? Saan ba galing? Comment, no? From Gemina 8033. Yun yung comment. Okay. Gets. Okay, topic natin from Gemina 8033. Big deal or issue ba ang body count ng partner mo? Justin.
Justin, big deal ba? Tinatanong ka na ni Jemmy na. Tinanong eh. Justin, does body count matter? Tapos may topic, no? O, basta does body count matters daw, Justin. Siya lang pala yung magsasalita ngayon. Siya lang tinanong eh. Ano ba yung body count? Kasi hindi ko alam yung body count. Hindi ko naiintindihan. Play Hindi ko mo na body naiintindihan. count. Ano ba body ibig count? sabihin ng body count? Oo, ano ba yan? Kaya ba? Hindi ko Si alam. Bert siguro alam. Oo. Hindi ko alam yun, si Ali. Si Ali. Ano ba yan? Kung ilan ba yung tinalo mo sa basketball o Oo. ilan tinalo mo sa Ilan dumikit dote? sa yung suntukan, gano'n. Ano ba? Na-knockout mo ata. Na-knockout. Na-knockout. Ay, nangnanakaw pala yung Jason. Ay, no? Jason kasi Every after, knockout yung... Grabe. yung kaya pala binibilang. 1, 2, Ah, oo. body count. Ilan ba na pa-knockout mo sa kama, buds? Body count? No, ano ba ibig sabihin ng body count? Baka kasi merong hindi alam. Ako hindi ko kasi alam yung body count. Siguro kung ilan yung number ng tao na nakasex mo. Ah. Ang galing ha. Ngayon mo lang nalaman. Ganun pala yun. Tangina. Akala ko kasi Ano, paano? wala, nagbibilang ng body. Body count. Bodies. Body yata. Oh, ako bodies Ilan lang. ba yung body count mo? Okay. Gets ko na yung sasabi mo ulit. Yun yung ibig sabihin. Kung nun. ilan na knockout ni Jason sa kama. Kung issue ba yan or big deal pag sa partner mo. Oo nga, no. Kaya ba? Sagutin mo na. Sagutin Oo, mo na. oo nga. Ikaw na una. Ikaw na first blood. Eh, kasi wala naman akong partner. So, Hindi, kunwari, medyo... sa mga Sa dati. Sa dati. mga past Ay, partner ex ka mo. naman eh. Or kunwari, magkakaroon ka ng bagong partner. Oo. Does it matter ba sa'yo? Kunyari, Tatanong mo deal ba? or issue? Tatanong mo ilan na gano'n. Oo. Hindi, sige. Kung issue ba sa body count ng partner? Para sa akin, no, kung ako yung may body count ng partner ko, tama ba? Or ikaw na rin. Tama. Oo, basta sagutin mo dalawa. Mamaya, tatanungin din niya sa atin eh. Pwede. Oo nga, no. Hindi. Ako na ba? Una kayo na. Ikaw na muna. Ay, ikaw na Sige, mag-first iba. blood. Kay Justin, no? Wala naman Tinanong ka nakalagay. ni Jemmy na eh. Shoutout sa'yo, Gemina Para sa'yo talaga 8033. Sige, sagutin ko na lang. Mabilis lang naman ata itong sagutin. Siguro kung ako mas experience ko sa partners ko, parang never namin napag-usapan. Never niyan tinanong sa akin kung ilan na yung body count ko or sa mga naging partner ko. Parang sa mga babae, parang di yata issue sa kanila. Sa naging partner ko, parang never ata na open up yun. Siguro nagtanong kung nangyari isang babae ito, ba't mo kausap tapos may nangyari ba sa'yo? Parang gano'n. Pero hindi yung binibilang kung ilan yung babae or ilan yung nakasama mo sa kama. Parang gano'n. So, think ko sa naging partner ko, parang hindi siya big deal. Pero sa akin medyo big deal eh. Mas lalo nung medyo hindi pa ako mature. Parang napaka-big deal sa akin ng body count. Kasi parang doon ko nakita yung purity ng babae. Parang doon ako nagbe-base. Kasi parang sa akin, ganun kasi ako eh. Ako mismo parang hindi rin naman ako basta-basta nakipag dagdag ng body count pa. Parang may pagaganda yung kwento. Parang ako masasabihin yung maganda. Hindi, parang Pure ka. hindi sa pure. parang kumaga, iniiwasan ko yung Purified. filtered. Filtered. Purified water. Ano kasi dito, distilled ako. Tsaka mineral. Sparkling ka. Nawasa. Ayun, parang gano'n lang naman yung sa akin. Parang, so, Ay, ano ka yung, ba't ka alis? Makinig ka! yung water ng Bali. Ano yun? Madumi. Hindi, yun nga. Kasi sa akin, parang, yun nga, ako pinifilter ko yung mga pwede ko maka-partner or, yun nga, ma-body count, madagdag na body count ko. Parang, namimili talaga ako. So, meron akong ganung perspective din sa babae. So, sana, kumbaga, kung meron akong magiging partner, yung mas less din or most of the time sana yung partner lang din niya. Yung experience sana niya sa mga partners lang niya. Hindi yung parang one night stand, yung parang nakilala niya sa akin tapos may nangyari sa kanila. So, yun yung parang iniiwasan ko. So, medyo issue siya sa akin before. Pero, ngayon hindi na siguro masyado. Kahit ilan na, kahit ilan. So kahit kunyari naka 50 na yung magiging girlfriend mo, okay lang sa'yo. Ayun, siguro madami na yun. Madami na yun. 49 hindi na masyadong issue eh. Hindi, parang, kasi, 49. hindi siguro, Hindi, tapos kunyari lang. Tapos sa'yo naman magbabago na Ilang siya. scenario? Hindi kasi siguro kung kaya ko nasabing hindi masyadong issue kasi dati sobrang di ko na in-entertain talaga kagad, parang off kagad ako na sobrang off. Ngayon kasi parang dati parang ginajudge ko kasi dati, yun yung mali ko doon. Yun yung tingin ko kaya medyo nagbago kasi parang may judgment ako kagad na ay pag ganito yung experience niya, ganito karami na, parang
ano na kagad to, masamang babae na or playgirl lang siya, hindi siya magseseryoso. Pero ayun nga, along the way naman kasi may nakilala na ako na parang, ay matino din pa rin naman pala talaga. Parang, talagang nasa happy stage lang nasa siya. happy stage lang. Tama ka doon. Playing stage ba yun? Yung ganong era. Pero yun nga lang. Kunyari 49, tapos ikaw yung pang 50. Hindi nga gawin 68, ako yung pang 69. Special ka ng 50. 58. Pero yun, baka hindi pa din siguro. Pero hindi na baka hindi na maging kami. Parang ganon siguro. Bibigyan mo lang din. Magiging pang 50 lang ako pero di magiging kami. Dadagdagan lang. Dadagdagan mo lang, Nagiging big deal niya siguro sa akin, no? Kasi hindi ako nagiging game sa kanya maging partner talaga siya pag ganun yung experience. So, big deal sa'yo. Baka. Pero unless talaga siguro gusto ko yung babae, baka magbago. Yun ang iniisip ko ngayon, baka kasi may makilala ako bigla na gano'n. Tapos game na game talaga ako sa kanya or gusto ko talaga siya. So baka magbago yung... Example, sinong babae to? Example ko lang siguro ito. Kunyari, foreigner. Sige. Foreigner. Kasi parang kunyari, may makilala akong foreigner. Siyempre, sa kanila, iba naman yung culture nila, di ba? Normal sa kanila para sa'yo. Medyo normal sa culture nila. So, siguro kung foreigner yung ma-meet ko, maging partner ko sa future, baka okay lang siguro yan. Dahil yung maintindihan ko okay, ganyan siguro nga kasi tsaka wala na akong pakialam siguro kung ano yung history niya dun sa ano. Kasi kultura nila. Tsaka, basta napapasaya ka rin niya, no? Oo, kung namimit niya yung standards ko na sa... Pag experience sa 49, gawin niyo sa'yo. Okay na rin. Ganun kung hindi pa, no? Kunwari, experienceado. Pero hindi pa magaling. Paano mo hindi pa magaling? Parang masarap. Siyempre. Diba? Pag iba yung sarap. Pero ayun, sa akin, lang. Siguro pag mga kunyari foreigner nga example ko, baka hindi na maging big deal. Kasi dati parang Pinay lang hinahanap ko. Parang doon lang ako open. So, yun lang yung mundong alam ko before. Kaya sabi ko dati, sobrang big deal. And nung medyo lumawak na yung mundo sa point of view ko, na pwede ka nga naman magkaroon ng partner na foreigner, parang gano'n. Or someone na mas liberated lang sa'yo. Pero hindi naman na babago yung person. Hindi naman nagiging basis yon ng ugali niya. Parang ganun. Meron pa rin naman mabait pa rin pala talaga. Nagkataon lang. Ganun lang. Karami siguro nagkagusto sa kanya sa game partner niya. O ilang ng 50? Huwag yung 50. Siguro mga... 35. 50 na sabay-sabay. Ang dami naman. Bigay mga realistic naman. 7. 15 1 year. Grabe yun. 15. Hindi, pero yun lang. Wala na siya sa ibang years. O kasi 365 days naman sa isang taon, di ba? Grabe, kinota niya kunyari sabi na 20 years old siya, kinota niya yun in 1 year. Sabi mo 82, naka 82 game siya. Putik. Grabe na yun, baka naman may sakit na yun. Nagkaroon na siya ng sobrang kung in 1 year, 50. Dami, ilan yun. Wala, hindi kaya ata pag 50. Pero yung realistic lang, kunyari, kasi sa akin dati marami na yung mga 7 6 persons na, kunyari, yun hindi partner o niya, why not stand lang yung mga ganun. Medyo marami na sa akin yung that time so pero kung nga yung mga ganung numbers lang huwag naman yung mga 50 talaga OA naman. Mga ganun mga pwede pa, ano ba yung kumbaga reasonable pa sa akin yung parang solid pag 99. Ano na yun? Ikaw pang 100. Oo, yun. Sabihin special ka. Oo. Hinintay niya lang inubos yung I saved the 100 for the 100th. Tapos ikaw pa yung pinakamagaling daw. Yo! 100 yung... Ikaw lang daw yung nakapagpasarap sa kanya. Nang ganito. Sa'yo niya lang daw to na-experience. Sobrang bluff na nun. Malay mo naman. Pero, ayun, yung sa akin, basta yun niya, yung numbers lang naman kasi sa akin, parang masasabi ko na parang okay. Between 7. 1 to 10 siguro nandun. At least 1 to 10. 15 parang medyo madami. Pero 50 na rin. Pero kasi kunyari, lagyan ko sample kasi ang ganda ni Ann Curtis, parang hindi naman siguro abot ng 15 din yung magiging ex niya. Kung matino siyang babae. May chance. Bakit? Kung matanda, no? Kunyari, 40 na ako. 40 years old ko siya na-meet. Tapos, sa bagay, kung 40. Baka may chance nga baga. Pwede naman. Hindi, mag-iiba yung, siguro yung numbers as maging older. Kasi niya, 40, kunyari, 40 ko ma-meet yung mismong partner siya, 40 years old na rin siya. Wala bang alam, kung 30 lang yun, o, I mean, kung 1 or 2 lang din, medyo... Na-imagine ko, wait lang, kunwari nga 20 ka, tapos na-meet mo 18, tapos body count niya 15. O, diba, dami nun, bro, parang hindi realistic. So, siguro magbabago lang yung numbers sa akin, if ever. Depende sa edad, parang ganun. Kung 18 years old pa lang yung babae, tapos naka 20 plus body count na siya ng iba-ibang guy. Putik, grabe naman.
Don't din. Wala, iba yun. Iba. So lumalabas sa akin big deal. Okay, Sa akin, yeah. so far lumalabas siguro nagmamatter sa akin na medyo issue siya sa akin. Pag ganun. Ayun, yun sa akin. Dadagdag na lang siguro kung mamaya. Ako muna. Yeah, Go. Yun. Ako na last. Sa akin big deal. Parang, basta big deal sa akin kasi parang dati pag nalaman ko pa lang na parang maraming body count or kalat na maraming body count or pinagpapasahan, ganun ba yung term nun? Lalo pag kakilala mo yung mga nasama niya. Nasama niya sa body count niya. Medyo turn off yun eh. Red flag talaga yun. Automatic pass na yun. Ganun pa. Hindi, parang mahirap siyang mahirap siyang seryosohin. Oo, yun totoo yun. Pag maraming body count kasi Lalo kilala mo yung mga pag past. maging isa ka lang sa body count niya, ganun. Mali mo kinakolekta ka lang. Oo, pang-collect niya lang rin. Papakolek ka rin pag ano. Kumbaga para kasi Justin, bibigyan mo rin. Ako hindi. Okay, di. Ay, hindi mo bibigyan. Kung si Justin bibigyan. Oo, si Justin bibigyan niya yun. Oy, sure ball. Basta alam ni Papa Jesus ang totoo. Ako na pang 50 mo. Gawin, wala na akong 52. Dito syempre, Sorry. maghanap ka ng parang pang-seryosohan mo. Gusto mo yung parang konti. Ang pinakamaganda nga, wala pa talaga. Ikaw yung first. Yun yung pinakamaganda. Pero, Ang hirap na yata sa panahon ngayon yan, no? malay mo, makahanap ka pa ha. Sana, Lord. Thank you. Nagdasal eh. Malay mo, di ba? Kaya, yun. Pero hindi mo rin sure kasi nga, di mo naman makokontrol yung Feeling, yung feelings mo eh. Doon nga nagiging unfair, di ba? Parang kasi tayo kahit ilan lang yung body count. Tapos, para sa babae ata, hindi big deal yun eh. Kasi parang sinasabi lang nila, ang dami na yung baka maging isa. Takot lang sila na baka maging isa lang sila sa listahan. Sa listahan. Pero pag... Pero it doesn't matter naman sa kanila. Parang listahan pala si listahan. Parang... I-checklist sila. Oo nga. May notebook May ano sila. Death note. Kung yung babae may ugali kasi parang gusto nila kunyari, ay maraming body count niya pero ako yung sineryoso. Yan. Ako yung game changer niya. Siya yung nagpatino. Parang kay Jason, bad boy. Tapos diba, gawin mong good boy. Parang ganun. Parang ako good guy dyan, diba? Yung mga parang John Tucker must die. Mga ganun na, Jace. Hindi ko napanood. Sorry. Pero yun sa akin, at first talaga big deal sa akin. Pero yun nga, syempre, pag na-in-love ka, parang di mo naman control yun. Maganda pag naging kayo na, syempre. Ako kasi gusto ko malaman lahat. Sino ba yung mga nakaano mo na or para di magkagulatan. Ayoko kasi yung parang nakakasama mo. Sabi, di mo alam, may nangyari na pala sa kanila dati. Parang sama nun. Kinakaibigan mo pa, sabi, ay, utik yun. Ay, talaga. Ay, pangit talaga yun. Parang big deal talaga sa akin. Parang talaga, big deal talaga. Parang based on experience. Ay, grabe. Kwento mo. May hugot Hindi, sa inyo nga yan eh. So, yun. Sa akin, big deal. Big deal talaga siya. Ayoko talaga yung parang pinagpapasahan or yung proud yung babae na nakaano ko na yan. Yung, di ba? Hindi pinaka nakakainis or pinaka-iyo ko talaga. Proud talaga sila kapag nakagaling na kay Vern. Siyempre, Vern Ongtong. Justin Montalban. Pag nalaman ikaw. Pag nalaman, ay walang ambag to. Kinakahiya pa nga. Hindi kami nagkano yan. Mabawasan pala yung body count niya. Pag ako, mababawasan sila. Pag kay Vern, dagdag. Ay, puta, di nag-50, nag-48. Kunyari kay Vern, isang beses Plus 10 agad yun. Plus 10 pag galing kay Vern. Kay Vern plus 10. Kunyari, isang beses lang nangyari. Sabi, hindi, paulit-ulit pa nga kami ni Vern. Sarap eh. Sarap sir. Sabi, sarap. Kaya maniwala Not once, not three. Sa akin yan, big deal sa akin. Big deal. Sa inyong dalawa. Anong ka ba? Wala pa. Hindi ko wala kaya. Kayo. Ikaw, Jace. Big deal ba sa'yo? Yan. Big deal. Ay, big dick. Ay, big dick. Big deal. Big deal din. Kasi... Talaga? Big deal. Parang di ko rin ma-imagine na yung babae, mas marami pa siyang body count kaysa sa akin. Parang ay, imposible yun. Oo, imposible nga yun. Sabag. Hindi madali. Hindi madali pag Jason Chua ka. Makakuha ka agad ng mga babaeng malalakas talaga. Kaya na maraming body count sa kanya. Oo. Jason Chua, kapag ako yun, baka mahirap. Pero pag ganun, mas marami syempre body count ni Jason lagi dun sa babaeng makukuha niya. tingin mo? Oo. Okay. Baka sa'yo. Plus yan eh. Sabagay. Di ba? Sabagay. Magka 100 plus yan kung 365 days. Nakakailan yan. In one day, breakfast, lunch, dinner. Ay mo tatlo. Iba-iba? Iba-iba.
Wala, di ko Hindi, kaya mo siguro sa isa mo, pero iba-iba. Grabe. Hindi. Ay, hindi. Iba talaga yung Jason Chua. Gawin yung 365 ta times 2 or times 3 mo pa. Iba talaga yung Jason Chua. Hindi, yun, big deal nga yun sa akin. Tsaka, di ba parang meron nga sinasabi na yung mga babae daw, usually dinidivide nila yung, 10 yung body count nila, dinidivide pa nga nila yun eh. Tapos pag lalaki, times 2 ba? Ganun. Para mas, oo. So, Kasi pag lalaki, binababaan Parang dinidivide. Parang dinidivide. Kunyari, pag sa babae, diba? Tama ba? Yung kunyari, sinabi niya, ay, Sabi naka niya 10 ako, pero sasabihin lang niya 5. Oo. Sabi niya, ay, nakalimutan kwento. So, sa pag kwento sinabi niya. niya 50, 100 talaga yun. Pero nakakabilib din yung yung talagang inaamin nila. Oo, yung kung totoo numbers. Tapos gusto magbago. Ang hirap. Marin ko pag talaga pag marami, parang di mo Ako alam. din, di ko, ang hirap. Para mas okay din siguro kunwari yung galing, yung mga body count niya, yung parang galing sa serious relationship. Parang boyfriend niya talaga. Ako din talaga, Oo. pag boyfriend, parang no choice, okay lang. Parang Understandable eh. Oo, partner niya Others. talaga. Pero yung pag mga one night stand, yung mga trip-trip lang, ay wala. Parang mababa talaga sa akin. So, mga gusto ni Justin ma one night stand, wag kayo papayag. Hindi, tama yun. Basta big deal talaga pag marami. Mas konti, mas okay. Pwede din talaga siya maging issue eh. Kasi if malaman mo na marami, parang di mo na talaga iiwas ka na siguro or parang malalayo ka na rin eh. Kasi pag malaman mo na marami. Parang di ka mag-invest talaga ng more time dun na, no? Pag nalaman mo biglang marami. Oh, basta para kasing para sa akin bumababa yung value talaga eh. May instant turn off talaga eh, no? Totoo. Tapos kapag mas less, mas mataas value. Ganun. Yung yung mga hard to get, no? Parang Oh, pero di ko naman ginadudge yung marami kasi Nakarami ka rin. nakarami ka rin naman, no? Joke lang. Pero yung nga, Reflection mo rin naman. depende na yun. Hindi pa sa depende. parang preference ko lang siguro. Pero Oo. di ko naman ginadudge na kung marami or konti. Parang preference ko lang talaga sa akin na mas less. Yun lang. Ikaw ba? Questions. Mamaya na. Mamaya na. Sige. Ako kasi, tawag Yun, dito. magawa na. Ako kasi Ako kasi dati dati kasi Bossing, sorry. binavalue ko rin yun yung parang parang gusto ko syempre yung lahat naman tayong gusto konti yung body count ganyan. Syempre, gumagano ka. Hindi. Tawag dito. Kasi 'di ba ako nga gusto ko parang nung bata ako gusto ko parang yung kusina talagang first girlfriend ko siya yung papangasawa ko. Tas I don't do girlfriends nang hindi ko naman syempre papakasalan, parang ganun. Gusto ko seryoso talaga eh. So tawag dito, dati nagva-value sa akin yan, pero as I grow older, parang imposible, parang ang hirap din makahanap talaga nung less body count ganun. So hindi ko na lang siya inintindi. Hindi ko na siya iniisip talaga. Lalong-lalo na ako rin, maraming body count ko eh. So, di ko na i-judge yung partner ko. Parang, kumbaga, di ko siya husgahan dahil ako nga, sarili ko ganun din. Pero like, naiintindihan ko kung bakit most of us, kahit naman ako nga before, most of us, mas gusto natin yung less body count. Kasi di ba syempre, ang pangit kasi tignan, sorry, sobrang disadvantage to sa mga babae, pero wala ganito talaga yung society eh. Talagang hindi naman natin sinasadya or ginusto na lugi sila when it comes to body count eh. Bakit tayo pag dumadami yung body count natin, we look cooler or parang mas maangas tayo. Tapos sila, pag dumadami yung body count, parang mas less yung value nila. So, ewan ko naalala nyo na pag-usapan natin yung sa dati nating topic na parang gusto natin i-change yung cycle na yun na parang gusto natin na parang wag na nila tignan yung guys na maraming girls as high value. Ewan ko naalala nyo pinag-usapan natin yun, di ba? So parang, pero wala tayong magawa eh. Ganun talaga yung mundo eh. So para sa akin kasi, ang pangit kasi tignan kung yung babae, ang dali niya makuha. Kunwari lahat parang, ay kaya yan, no offense kung sino man, pero like kaya yan ng everyone. So parang bakit siya magva-value rin sa atin na parang, shit, ito yung papakasalan ko, ito yung saseryosohin ko. Anyone can date her, lalong-lalo na mas malala, syempre, kung anyone can have sex with her. Diba? So parang lugi sila doon, pero like, bababa-value nila kasi parang kahit sino pwede nila kunin eh. Tapos pag sa lalaki naman kasi, sobrang challenge kasi kunwari magkaroon ka ng maraming babae. Hindi siya madali totoo lang yung parang marami kang chicks. Kaya nga siya parang parang linulukhay ng mga tao na parang
shit, angas nito, daming babae, ganun. Kasi mahirap talaga maging high value sa mga babae. Dati parang pogi ka lang, okay lang, or maangas ka lang, okay lang. Ngayon parang kailangan mayaman ka, kailangan responsible ka, or kailangan maayos buhay mo, ganun. Or marami na silang hinahanap na... Or fame. Or fame. Basta ganun, marami na silang hinahanap sa lalaki na mahirap i-achieve. So parang kung na-achieve mo yun, tapos marami nagkagusto sa'yo, 'di ba? Parang tataas yung value mo, pero mahirap yung gawin. Unlike sa babae, bumuka ka lang sila, totoo lang maraming like kunyari, bumuka ka lang sila effortless. Kaya nila kumuha ng kahit sinong lalaki. Tayo parang paghihirapan natin para kumuha ng babae. So, yun, kaya nagigets ko kung bakit most of us mas gusto yung less body count. Pero sa akin nga, it doesn't matter na lalo na matanda na ako. All I can think of is basta sa relationship namin dapat wag na siya magloloko. Kung papasok siya sa relationship with me, hindi na ako makikipagsex sa iba, hindi na rin siya makikipagsex sa akin. Pero ang ginagawa ko dyan, guys, hindi ko kasi tinatanong sa girl eh. Kung ilan na body count niya, ilan na yung para hindi ko na rin malaman. Kasi every time ginagawa ko yun, dati nga, di ba, it matters sa akin. Pag tinatanong ko yun, nata-turn off ako immediately sa babae kahit mahal na mahal ko yung babae. Tapos at the same time, yun nga yung sakit ko, nasusumbat ko sa kanya. So parang di ko na lang inaalam anything about her past when it comes to sexual relationship, ganun. So yun lang. Basta dati it matters pala dati, ngayon it doesn't matter na. Para lang maiba rin. Pero nagbabago lang sa'yo dahil ganun ka? Or I mean, ikaw yung maraming body count kaya nagbabago sa'yo, or wala lang dahil wala, nag-iba lang yung perspective mo sa buhay? Baka di ko rin sure eh. Basta parang nagbago na lang, tapos eventually naisip ko na lang na ang dami ko rin palang naman nakakasex. Bakit ako magja-judge ng partner ko na marami rin siya nakakasex? Tapos para lang hindi na rin maging issue, hindi ko na lang tinatanong din. Ewan ko kung tama ngayon or hindi eh. Pero gusto ko rin, may time rin kasi naging ganun ako yung parang kay Vern na okay nang malaman mo lahat. Kaysa yung parang magugulat ka na lang. Ayaw ko rin kasing gulat. So, may time nga rin na syempre hindi ko na alam yung nangyari sa past niya. Ang daming beses nang nangyari sa akin, nagugulat ako na, ulol na, oh fuck, parang gano'n doon ko na-realize. Tapos parang nag-move on na lang ako. Eventually, binabrush off ko na lang yung isip at yung feeling ko na, shit, nakaano mo pala tong ano. So, naiinis ka din? Oh, syempre. At some point, well, honestly pala, nata-turn off din ako. Ano pag-partner mo na? Yun nga, wala na. Parang binabrush off ko na lang. So far, nung medyo hindi ko na siya iniisip, di na namin pinag-aawayan. Tinatawanan ko na lang pag ganun. Sa past relationship ko, kahit hindi yung recently, parang yung before pa nun, parang medyo hindi na siya naging issue sa akin. Kaya lalong tumatagal yung relationship namin. So, ayun. Ewan ko, baka para sa akin mas naging okay yung relationship ko nung hindi na siya naging issue for me. Ako, may tanong ako sa atin. Siguro sa atin lahat. Siguro ano yung maraming body count para sa inyo muna? Yun na lang muna. Siguro, paano masabi, ito madaming body count to? Yan tayo, realistic ka. Hindi wag naman yung mga 50 or... Sige, ako, more than 25, ganun. Alan? More than 20 to 25. Yun yung madami sa'yo. Sa'yo. Sa akin yung ano pa lang, parang nakikipag-sex ka na sa... Hindi mo partner. Hindi mo partner. Parang, regardless kung ilan yon, kahit ilang number kunyari. Kahit isa. Kahit isa, ganun. Parang medyo off na. May off na dun. Sa'yo, Jace? Pag double digits na. Pag 10 above. 10 and above. Okay. Kasi parang gusto ko malaman, kunyari, let's say, katulad yung kay Vern, isa lang. Mayroon siyang naka one night stand yung babae. Pero sobrang ganda ng babae kasi. Parang maintindihan mo kung bakit marami nagkakagusto sa kanya. Tapos, one time, na-try lang niya yun dun sa isang lalaking high value din. Kasi parang, hindi, nagkagusto lang, parang hindi ako tinuloy dahil niloko lang ako nung lalaki. Akala ko magiging... Seryoso? Akala ko yung seryoso. Naloko lang siya. Bila siyang iniwan kasi marami... Dahil nagwapo din yung lalaki or high value yung lalaki. Tapos parang may iba pa pala mas trip kaysa dun sa babae na yun, na trip mo. So, i-consider mo pa rin ba yung babae na yun or hindi na? Eh parang magiging issue pa ba sa inyo ng partner mo na yun or yung babae na yun na ano? Ano lang naman yung sa akin, off siya pero might consider naman pag usapan or... Kabaga, yun. Magdidepende pa rin no? Sa akin kasi parang didepende. Kunyari, ako naisip ko lang, kunyari, sobrang puro high value naman yung lalaki talagang napagdaan. Parang nagkataon siguro na siya nasama sa collection ng mga yun. Pero ako hindi ko na iniisip kung high value ba yung lalaki or kung sino man. Okay. Basta yun lang yun sa akin. Pag hindi sila. Sa'yo, like, yung gusto mo, high value yung mga ex, ganun. Hindi naman, parang na-imagine ko lang. Kasi, think ko may difference kasi. Parang, na-imagine ko, kunyari, magbigay tayo example. Kunyari,
ex ng presidente niya. Siya yung chicks ng presidente dati. Kasi sa akin, naniniwala ko parang may ego ko. Uy, putik, yung chicks ng presidente, naging chicks ko. Parang sa akin, parang may ganun ako. Alam ko, sa akin lang, na-imagine ko, may ganun eh. May mga lalaki nagsasabi na, uy, nakuha ko nga yung chicks ni ganito eh. Akin hindi. Ano si Chan? Akin hindi rin sa akin nagva-value yun. Parang, actually medyo, wala akong pake. Hindi, sorry pangit. Pero parang wala akong pake sa ex or sa kung sino man nakaano. Pero like, kung bakit niya nakaano or ano ba sila, couple ba sila, bakit? Kunyari couple sila or naging... Kunyari, 20 years old siya pero 25 times siya nagkaroon ng boyfriend. Pero kaya 25 yung body count niya. So doon ko parang or kunyari 20 doon naging boyfriend or 23 doon naging boyfriend. Kaya parang yung mga ganun nga, parang napag-uusapan. Pero like hindi ko hindi nagmamatter yung kung sino yung ex or okay. Kung sino man yung body, kung sino man naging dagdag niya sa body count. Regardless kung high value yung guy or nobody lang na. More on dun sa kung ano yung ginawa kaysa kung sino. Okay. So kahit 20, kunyari na 20 na, tapos puro high value. Matitununan ng lahat ng lalaki itong 20 na to, talagang nagkahiwalay lang talaga sila. Parang kunyari lahat boyfriend. Okay, hindi naman na-value, pero like boyfriend. Boyfriend lang din. Kahit sino naman. Basta boyfriend niya, okay. Consider it. Pag, sige 20 or kahit nga 30, parang sige boyfriend mo naman. Boyfriend. Okay, nice. Kasi nisip ko baka naiisip nyo din yung mga part na parang nagmamatter, ito naman okay lang. Hindi ko kasi mga lalaki din na parang wala lang kwetas pinapatulan niya. Kasi ako na-offer ko na parang battle. Ako may time kasi na kunyari babae. Maunti nga yung pinipili niya pero yung mga selection niya parang bakit ganyan yung mga type na lalaki na pinapartneran mo or sinasamahan mo parang ganun. So medyo may mas doon parang kunyari sinabi mo parang naging ex niya is presidente or sabihin natin pinaka gwapo sa Pilipinas tapos ikaw yung magiging next, hindi ka ba parang proud? Hindi parang hirap. Hindi parang mas mape-pressure ka doon na ikaw yung next boyfriend. Hindi naman. Di ko kasi din, at first hindi ko na siya naiisip parang ganun. Parang ni-imagine ko lang yung bakit din yung mga napipili niyang part. Kumbaga kinukonsider ko kasi din ito yung kung sino man naging partner niya. Kasi tinitingnan ko kung paano ba siya mamili ng lalaki. Parang iyon yung isa sa mga tinitingnan ko sa mga relationship niya or sa mga siguro ang closest ko doon, Buds, if parang nakikita ko ano yung type niya. Yung ganun. Yung close ko na parang kunwari, lahat same trait ko. Parang ito pala yung healing niya. Kunwari lang. So yung pala, gusto niya pala lahat yung parang nag-workout or nagsa-sporty, parang ganun. Doon wala nakikita. Parang ganun yung iniisip ko. Tsaka, kunyari, puro nakita ko, pinatuloy niya, puro bad boy na alam mo naman sira ulo lang talaga. Parang, so, addict. Parang, sira ulo. So, parang mababa yung standard. Iniisip ko, ganyan yung standard mo? Parang iniisip ko, ano kaya standards niya? Kung bakit puro dyan siya pumapado. May naliligaw naman sa kanyang mas ganito. Yung mga ganun. So, pag minsan, ako napapaisip kasi ako sa ganun. Parang, hindi ko naiintindi. Parang napapaisip lang ako, ba't may mga ganun babae? Or bakit mas pinipili yung mga ganun kaysa dun sa mas better guys? Sa perspective ko lang naman. Yan yung mga tinitignan ko. Ano lang talaga. Basta naging boyfriend niya. Nakipag-sex siya dun. Parang okay naman. Ako rin. Basta partner din. Pero hindi ko na tinignan kung high value ba yung lalaki or kung ano man. Hindi ko naman tinitignan din. Parang more on, inaalam ko lang kung bakit yun yung mga pinipili niyang partner. Kasi gusto ko rin mahusgahan kasi kung magiging seryoso ba sa akin. Kunyari, hindi ko pa siya partner. Kunyari, babae, hindi ko pa partner. Para malalaman ko rin, mukha naman matinuto kasi ganito naman siya pumili ng lalaki. Hindi yung parang kung sino-sino lang dyan pinaboy. Kasi may mga kilala ko before na babae na parang basta manligaw sa kanya, entertain niya regardless kung anong ginagawa sa buhay or ano man yung natripan lang niya. Game, boyfriend ko para may mangyari. Kasi parang natutuwa syempre yung babae na may nagkakagusto yung attention na gano'n. So, yun nagpapa-up sa akin kasi may mga kilala talaga akong babae na parang binuboyfriend niya kahit sino. Basta nanligaw. Kaya sabi ko, okay. Kasi nga, same ako kay Vern yung parang pag meron siyang mga one night, medyo na-off na talaga ako. Parang na-off lang ako. Pero syempre, may consideration pa rin naman. Pero nakaka-off. Pero may mga kilala kasi akong babae na sasabi niya, binoyfriend ko naman kami naman So, pero, ito ko, binoyfriend mo lang kasi sinabi mo may nangyari sa'yo. Parang, pinatulan mo lang talaga siya. Kasi, parang di masabi na parang di mo lang stand ka lang. Ganon. So, doon ako na parang, kaya ako, parang sa akin, hindi matter. Iniisip ko din yung, ba't niya kaya pinipili to? Ba't ba siya naging sila neto? Ano yung background? O ano yung parang, ano ko na may lalaki, sira ulo lang talaga to or nantitrip lang siya, namamalik na lang talaga siya. So kunwari, limang parang sira ulo lang tapos 10 high value. Ano mas prefer mo? Ano mas prefer? Good question. Ako, wala naman akong prefer dun sa dalawa as long as yung babae mas
kung naging partner talaga niya yan, tapos kung in-explain naman niya, minahal naman niya talaga yun, regardless naman kung sino talaga, kung kahit 10 yung nasa high value. Kung minahal naman, kung serious relationship yung 5 yun, or 10 na yun, okay lang sa akin eh. Pero yung 10 na yun, one night stand lang, nag-inuman lang may nangyari. Ay, doon na ako, teka lang, hold your horses, parang gano'n. Teka lang, relax. Ay, parang yun, doon ako talaga. Parang, nagmamatter din pala yung roster niya na yung, kunwari, sa akin, oo. Yung kunwari, yung mga ex niya. Oo, nagmamatter din sa akin. Kung ano yung mga, nila. Mga sa akin. status nila, no? Sa akin, hindi naman. Ako rin hindi. Sa akin medyo nagmamatter. Sa'yo ba, Bads? Ako inisip ko naman pag sobrang high value naman parang ang hirap din kasi like for example sobrang high value na parang siya na yung kunwari sabihin natin travel kumbaga dati yung partner niya dati every time business class sila or napuntahan na nila lahat pressure para ano kayo may pressure parang kung business class man kami ngayon ano ba naman to sa kanya nagawa niya na to dati kasi yun nga hindi mo ba titignan yun as good sign eto ka nga lang tinatanggap ka niya Hindi maano ka nun. Hindi, pero ako na parang feel bad ka rin. Like kahit anong gawin mo na mas maalala niya yun eh. Mas prefer ko yung ako yung magpapakita sa kanya. Mas prefer mo na para ikaw yung best. Hindi, pag ako yung parang una like kasi kunwari sabihin natin kahit saan mo siya dalhin wala nang surprise. Wala na kasi lahat yun napuntahan niya na, diba? Kunwari, nag-Euro trip na sila. Ikaw, dadali mo lang sa Hong Kong. Okay, mag-Euro trip kayo, pero ikaw na lang. Tapos sila natin sasabihin, mako-compare ka na tama. Pero gets ka na? Yung hassle. Parang hirap. Yung hassle, no? Mahirap, pero pag nakakita ka ng totoong babae, yung seryosong babae, kasi may mga babaeng adventurous talaga. Hindi sila nagmamatter yung pagiging business class. Kaya napuntahan, pwede na napuntahan kasi for luxury experience. Pero ang gusto nilang experience yung mga adventurous. Yun yung totoong babae. Parang pero may mga babae din kasi na... Pero mahalaga nila yun eh. Pero ako sa utak ko rin parang like, ako rin, pero gets ko yung sasabi niya. Kakainin ka, parang kinakain ka. Gets ko yun, sobrang gets. Ikaw yung lalaki kakainin ka. Kakainin ka, totoo yun. Ako na-imagine ko na. Para kayo sasabi. Bro, kahit sabihin niya sa akin na okay lang to. Intimidated ka. Okay lang. Intimidated ka. Yung totoong niyang nararamdaman, pressured pa rin. Sasagad mo na para lang mapantayan mo, sasagadin mo, di ba? Totoo, intimidating, sobrang intimidating. Pero kasi yun nga, minamit din kasi ako ganun na parang okay lang. Sa kanya talagang nagulat ako na hindi pala nagmamatter sa kanya. Parang mas nag-i-enjoy pala siya na yung mga simpleng bagay. Mas sabi niya, mas ito yung totoong buhay. Ito yung yun kasi parang ano lang parang ang term niya doon sa akin dati parang show off, parang okay, masaya yun, iba yung experience nung naka-check-in ka sa magandang hotel, yung mga ganun, iba talaga yun, sabi niya ganun, pero yung partner mo naman is mas nag-enjoy, ito talaga yung totoong buhay, or ito yung mas hinahanap ko, yung quality na simple lang, nakakalakad ka sa mga masaya ka kasama. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng babae. Oo. Yung tipong kahit ganito lang, okay lang. Yung parang, kasi kasama ko naman mahal ko. Gano'n rin naman tayo eh. Pag mahal natin, okay lang kahit minsan. Sige, kahit commute tayo together, gano'n. I'd rather commute with the right person than naka-Benz ako with the wrong person. Ay, parang yun exactly. Parang mas gusto ko pala yung Benz with the wrong person. Joke lang. Easy sarap. Joke lang. Pero totoo yun, pag sa lalaki, kakainin ka talaga. Oo, pero tama si Jason na kakainin ka talaga dun. Ang hirap nun. Pero ang saya lang makamit ng babae na willing, mas simple na kahit sabihin mo na experience, basta kasama ka. Pwede sa na yung pagkunyari galing talaga sa yaman tapos biglang nagiging simple sa kasi maraming din ganun yung mayaman kasi nagkataon privilege sila lumaki. Pero ang trip naman nila sa buhay tumira sa mga island, yung mga simpleng. Yung maganda yun, yung parang example siguro or nabago mo sila na ito pala yung mundo. Ang saya pala nito kahit simple lang. Yan, katulad nito, example ko nga si Andy Eigenman, parang lumaki siya ng privilege, 'di ba? Pero pinili niya migrate sa Siargao, 'di ba? So parang ako ina-admire ko lang siya na parang hindi man niya pinagpalit. So baka yun talaga yung gusto niya. Parang ang galing nagulat siguro siya, saya pala rin dito sa ganitong buhay, parang ganito. So for sure doon nga sa partner niya, malamang may pressure din yun at first, no? Pero may chance. Pero naparamdam niya kasi pinaramdam siguro ng babae na hindi, ito talaga yung gusto ko. Masaya ako dito. Hindi masaya. Akin masaya ako sa ganun. Kaya, kung kahit yung mga partner, kunyari may maging partner, mga high value or sobrang naibigay na lahat dun. Tapos pag pinaramdam mo na sa akin na mas masaya siya dun sa kung ano lang kaya ko. Or siya yung tumutulong sa akin. Hindi, gawin natin to ganyan. Akin, okay yun. Tapos nag-grow kayo.
Oo. No? Kasi sa akin, for me, masarap. growth yun sa kanya na ina-experience yun na Kasi yung pa, nag-grow kayo, maman kayo na next time, kaya nyo na rin talaga mag business class, normal na sa inyo yun. Totoo. Tsaka growth sa kanya for sure na kunyari bago sa kanya yung kumain ng mga... Kasi tanda ko si Heart Evangelista, binanggit niya yun, nag-jeep sila ni Cheese, tsaka yung nag-kwek-kwek sila. Sabi niya, bago sa kanya na-entice siya na parang, lahat ng dinay ko before, pogi, lahat pakul lang sa akin, lahat mayayaman. Nung si Cheese yung nagdala sa kanya ng normal na buhay, pinakita lang yung, kaya ba naman politician eh. Pero isang araw lang. Pero isang araw lang. Balik naman sila sa ano. Isang araw lang yun pag araw-araw na. Kunwari lang. Pero kumbaga, try nila. Pero kasi given naman kasi, pero kumbaga willing siyang, kasi may mga babae talagang never mo talaga madadala doon, ayaw talaga nila. Hindi mo talaga sila masasama doon na maarte talaga na ibang-iba talaga yung buhay, yung ganun. Kasi sila pwede, tingnan na uulit-ulit nila pag trip nila parang ganun. Iba lang yung ganung klaseng babae. May babae kasi talagang hindi mo na mapapababa eh. Kahit sabi mong hindi naman talaga totoong mayaman, pero hindi, ito lang trip ko. Parang naging ganun. Oo, talagang may ganun kasi talaga eh. So, yung mga ganun parang medyo off talaga ako na. Mas fake pa nga yun yung ganun. Oo. Yung hindi, kunyari, hindi ako makain ng mga kwek-kwek. Oo, yung mga. Kasi bro, nakatira naman tayo sa Pilipinas. Oo, hindi naman tayo first word eh. So, yun yung iniisip ko na medyo nagmamatter din sa akin yung mga selection niya ng lalaki. Kasi ayoko talagang piliin niya yung parang addict. Puro addict yung mga pinartner niya. Parang, bro, parang, paano? Bakit yan? Nag-iisip ka ba? Addict rin siguro siya. Yun nga. Kaya napapaisip ko, nagpamatter ko, grabe naman, bakit yan? Parang meron naman dyang normal gay, ba't di na lang yan? Ba't yung addict pa yung pinatulan mo? Kaya tinitingnan ko rin yung background. Kasi para tinitingnan ko kung same ba kami ng paano siya mag-decide, yung mga ganon, yung choices niya, kahit pa paano. So, sa akin may impact din yung mga past relationship niya sa akin. Tsaka yung nagmamatter din pala sa akin yung like kunwari galing sa parang sobrang toxic na parang sobrang grabe na relationship kasi parang if ikaw yung next partner niya parang may baggage din sa kanya. Parang malilipat sa iyo eh. Parang unnecessary. Parang kumbaga ikaw yung parang mag-heal try mo i-heal na parang pero ang hirap nun. Parang may mga past trauma siya na parang kahit wala ka namang ginagawa, parang pag may nagawa ka. Sa'yo nabablame. Oo, parang ganun. Kaya medyo mahirap rin pala yung ganun na if meron siyang trauma or sabihin natin sinasaktan siya. Tapos sa'yo nabablame bigla. Oo, biglang ganun. Kaya mahirap. Usually yung next nila parang hinihil lang sila eh. Yung mga ganun healer. Parang di niya naman love talaga yung lalaki. Rebound. Tsaka, rebound. Ang hirap nun. Nakakainis nga yung ganung feeling na parang, hindi na ako yung ex mo. Ba't mo ako bakit mo sa akin sinusumbat yan? Ibang tao na ako. Yung pangit nga talaga yun. Medyo off nga yun. Yun, nagiging issue na sa akin yung pag magkaaway kayo. Kaya nga, malaking bagay dapat, pag makikipag-relationship ka, ikaw mismo ready. Yung healed ka, prepared ka sa sarili mo. Kumbaga, i-ready mo yung sarili mo na ready for other person. Kumbaga, mahalin mo na yung sarili mo, maging okay ka muna bago ka talaga maging partner sa'yo. Kasi katulad niyan, pag hindi nga, ganyan mangyayari, yung sisisihin ka, masisisi mo yung partner mo na parang minumulto ka nung nakaraan. Parang gano'n na. Pero mas nag-matter pa ngayon kasi body count, diba, ganun lang. Pero yung kasi kunwari marami nang naka-relationship yung girl, para kaya rin bumababa yung value kasi parang dami na napagdaanan. Unlike pag lalaki kasi pag maraming napagdaanan mas okay kasi parang mas matured. Parang dami mong matututunan pero pag sa babae kasi emotional so para sila nadudurog na sisira. So bawat dumaan sa kanilang lalaki parang parang sobrang grabe naiipon yun na parang if ikaw yung next sa'yo sa mabubuo sa'yo na hindi naman dapat, di ba? Parang ganun. So, nagmamatter talaga siya. Parang more than the body count, yung talagang mga memories niya na mga ganun. Actually, parang yung medyo ganyan din yung point of view ko din talaga. Kaya nasasabi ko nagmamatter yung mga previous niya. Kasi kung addict nga yan, malamang marami silang kasi maganang kwento sa nagbuhatan niya ako ng kamay niya. So parang toxic siya. So magiging, masaya siya sa'yo dahil medyo ibang-iba ka sa kanya. Pero for sure may mga pitik siya in between na madadala niya. Madadala niya. Hindi, sorry, ganito ako kasi ganito yung ex. Nasanay kasi ako 10 years kami, 5 years kami ganito. Parang ang hirap nun. Kaya maganda talaga pag bago ka pumasok sa relationship, okay ka sa sarili mo talaga. Buti never pa ako nagkaganon yung mga brutalan. Wala nang gulpe-gulpe. Wala. Sabagay ako. Hindi ko rin trip mag-physical
Bugbog. Oo. Sa kama lang, syempre. Ibang bugbog. Doon tayo mambugbog. Knockout. Sabi ko, Max, baka merong mga brutal. Secret. Wala. Secret note na lang sila. Pag nakita nila kung paano tayo dumogi, Jace. So far, nagmamatter sa atin lahat yung body count, no? So far. Kasi kung titignan mo overall. Pero hindi natin ginajudge. Hindi naman natin ginajudge kung, kasi di lang siguro tayo yung type ng lalaki para sa kanila. If ever, feeling ko kung kunya may mamit tayong babae na gano'n, tapos siguro hindi, let's say single lang tayo lahat, baka hindi lang talaga sila yung para sa atin. Kasi medyo kinukonsider natin yung body count. So may mga lalaki din naman katulad mo sa'yo, di ba, Allen? Nagbago na. Hindi na, Hindi naman ayoko talaga, pero hindi na big deal. Pero baka meron din naman na para turn on sa kanila yun na mas marami. Meron din. Yun yung sabi ko, baka nga lang hindi tayo yung type of guy na mas gusto nila. Kasi sure yun, think ko meron. Nasa-challenge sila if marami, parang sila yung the best ganun. Or masama sila sa listahan nila. Kasama ko sa pang 100. Ako yung pinakamagaling sa... Ako raw pinakamagaling. Ako yung performer. Ako pinakamalaki. Mga pinagsasabihin. Sa experience mo, Balen, meron. Ikaw kasi, hindi, wala. So far, hindi nila pinagmamalaki sa akin. Nahihiya sila talaga. So, totally divided by 2. Alam mo yung natutuwa nga sila pag binabrush off ko yung issue. Parang, alam mo yung nagiging comfortable sila. Kaya siguro mas nagiging okay yung love life namin. Parang mas nagiging emotionally in love kami. Ganun, hindi na namin iniisip yon. Tapos, nga lang, nagugulat na lang ikaw bigla. Pero nakakatuwa kasi, parang wala lang rin naman talaga sa kanya. Alam mo, hindi niya naman talaga ginusto nangyari yun. Yung dating siya, bata lang or something, ganun. Kasi ako pinagdaanan ko rin parang may time rin naman na may mga regrets ako na parang, ba't pa ako nagwasak nung gabing yun, tapos ginawa ko lang dito. May time pa na may linoloko na kunwari seryosohin ko, tapos hindi naman para lang makasex siya, di ba? Kasi yung girl gusto seryoso Tapos ako, syempre, gusto ko lang makaisa. Tapos eventually, I regret it, syempre linoko ko yung babae, di ba? Para lang makaisa. Pero tingin mo, dahil lang ba sa pagkabata ng babae, kaya sila parang game sa mga one night stand? Hindi na yung expect na one night stand lang to? Or tingin mo ba? Ano ba? May iba pala, sorry. May iba na parang bata lang or parang gusto lang mag-explore, gusto lang ng experience. May iba naman na parang wala talagang liberated sila mag-isip na parang wala lang sa kanila. Once I'm single, I'm free. Oo. Ganun yung mga iba't ibang taong nakikilala namin ni Jason. Pero ako din, kwento ko lang, simula nung parang nagka-Riva na parang, syempre, maganda yung parang seryoso ka na, loyal ka na, tapos maganda rin yung parang, hindi ka basta-basta nakakuha din ng babae, parang gano'n. Parang syempre, para kay Riva, tataas yung confidence niya na, parang, dito na himili to. Yun. Actually, nag-matter sa akin yun nung uli. Yun nga yung sinabi ni Vern na parang, dapat hindi ka rin basa-basa kanino, di ba? Di ba katulad nga sasabi ko lagi kay Allen? Ako yung tao na nasasabi ko lagi, quality over quantity. Quality over quantity. Yan, sorry. Baliktad pala na diba? Grabe, Matsa. Parami. Di ba, ever since nasasabi ko kay Allen, ako kidding kasi, aside. Talaga, quality talaga hinahanap ko more on. Kasi ba yung quality para sa'yo? Yan. Sa next topic yung mga ganong quality. May tattoo ba? Pero yun, kaya so far siguro overall sa akin doon nag-matter kasi yun yung lines ko talaga ever since talaga. Quality talaga. Kaya ba? Ano ba sa inyo? Quality din? Or honestly, before, nung bata, quantity over quality. Alam mo yung may time na parang gusto mo lang maglabas ng init, ganun. Pero nung ngayon, nung tumatanda ka na, yung quality over quantity na, may time kasi yung init, kaya mo naman ipalipas naman. Kaya mo rin naman tiisin ng mga ilang linggo. Mahirap pala pag ilang buwan. Tsaka kay Ali kasi maraming temptations. Sobra. Lalo na sa work. Bagay. Buti nga pinipigilan lang ni Jason. Wag, trabaho lang, wag ka mag-ano. Sabi niya, wag, ako ko na lang. Ay. Si Justin ata yan. Kaya yata ni Jason yun. So, yun. Kasi sa lalaki naman, di nagmamatter yung body count. Oo, totoo lang. Pero syempre, pangat pa rin. Magandang... Hindi nagmamatter. Pero yun nga lang din. Pag maganda nga yung kunyari, syempre tataas confidence ng partner mo na parang ako lang nakakuha dyan, di ba? Kaya ba tumataas ba yung confidence yung dumadami yung body count niyo? Ako kasi parang hindi naman. Ako, kasi kunwari virgin pa rin ako ngayon. Parang,
Oo. De, para sa babae kasi parang, ay, virgin yan. Oo, experience. parang negative nga yun. De, sa akin naman, ang negative lang. Kasi actually, kaya rin ako na-boost ng quality over quantity. Kasi ako kasi pag may nangyari sa amin, nahihiya ako. Nahihiya ako na may nangyari sa amin. Tapos, ang pinakamahirap kasi dyan is, tawag dito, gusto mo pala yung friend ng naano mo. Diba? Nagiging domino effect kasi. Oo, tapos parang malalaman niya, ay, naano niya yung friend ko, ayoko na sa kanya. Pero ever since, Wala parang, nang pag-asa dun sa girl na gusto ko. parang pag nalaman niya yung, parang quantity, yung dami or yung, pag nalaman niya ng girl, di talaga sila nagkagalit eh. Or, kinikwento pa nga nila sa iba yun. Na, kaya girlfriend mo na sila, kinikwento pa nila sa iba yun. Parang proud pa nga sila na, ang daming na ng boyfriend mo or ano. Kasama siya. Parang ako yung napili, ako nagpatino. Hindi yata sila proud. Virgin ko nga yung nakuha eh. Oo. Wala namang ganun. Virgin yan. No? Wala namang ganun. Kasi para payabangan sila. Lakas dyan dati. Oo nga no. Baliktad talaga pag sa babae. Parang kaya mga girls sa parang dalawa nga kami. Kunyari lang example ito. Parang hindi, parang dalawa nga kami ni Jason. Hindi, parang bababa yung confidence ng babae or bababa. Basta parang, ay, wala nag-aagusto sa boyfriend ko. Parang ganun ay, siguro. Ako lang nagkagusto. Parang ganun yung lalabas eh. Parang wala naman nagmamalaki siguro nito. Kasi most of the girls, di ba, parang bad boy yung hanap. Parang ganun, bad boy image. Bad boy image. So, parang, Bad boy image na marami nagkaagusto. parang sa kanila siguro. Wait ko anong trait ng lalaki. Pogi man, sikat, or high value or low value. Basta pag marami nagkaagusto, hindi ko alam kung Sa kanila kasi siguro challenge yun. Siguro kung ano lang, animal, parang ano ko lang sa hayop, di ba? Pag kunyari ko yung hunter, parang na-tame mo isang leon, parang ang sarap sa parang, pet ko nga yung leon eh. Parang ang angas mo. Parang gusto nga nila yung So baka ganun sa babae. Gusto nila yung parang sila yung magpapatinong sa'yo. Ayun yung ganun. Pero pag na-tame mo, rabbit lang. Ay, tagal ko dyan. Baka ganun yung Wala perspective naman nila. nagkakagusto dyan eh. Gusto ko yung lion eh. Baka ganun niya yung sa babae, no? Ganun sila kunyari. Ako nga nagpaseryoso kay Robin Padilla. Yung mga ganun. Ay, ako kapag napatinong ko si Robin Padilla, sa akin nag-stick to one. Parang hindi nila alam, sineryoso din lahat. Tapos yun lang din sinabi. Ikaw ako nagpatinong nga sa akin. nagpatinong kay Justin Montalban eh. Walang gumanon. Ay, style ni Justin yun. Di sila nagagalit kung gaano karami. Basta, pag kayo na, Seryoso, oo. Kasi sabihin nila, mukha ka naman babaero eh. Pero, ano rin naman sila sa'yo, no? Parang, kwento, grabe, ko lang nagpatinong dyan. Kay Jason Chua. Kay Jason, gamit na gamit yun. Grabe, ikaw lang nagkagusto dyan. Pangit eh, no? Pangit. Ayaw nila yun. Tama yan. Tama. Majority ayaw talaga yun. Depende, tingnan natin yung mga babae na, no? Baka kayo ba, comments. Pero pwede rin, di ba? Dalawang virgin, di ba? Oo, di ko kasi, pero pwede naman. Pwede rin. Possible pa Pero rin. yung dalawang virgin doon nagkakaroon ng lokohan or cheap most of the time. Alam, minsan naman childhood, sweetheart. Pero pag may pagkasal na doon sa may segue yung lalaki. Kasi hindi nagsawa. Marami yung kalala. Pero may mga, parang may kalala din kasi. Uncle na pagdating ng asawa. Di related yung mga parang alumni sa school ko. Parang nakikita ko after basket mga diskarte nila. Most of the time. Yung mga childhood sweetheart parang alam mo yun sila yung simula St. Jude or St. Peter ganun. So, parang di na yung party stage or yung di kasi nila siguro nasulit. Ngayon, syempre single may anak na doon sila naglolo ko. Pero may mga ganun kasi may kilala ako kasi di ba nasa industry ako na medyo geek yung mundo. So most of the time pag tinanong ko sila parang alam mo mga geek lang kasi nasa bahay lang nasa harap lang ng computer. So sila pag nakakita ng baba, tapos nag-game sa kanila, nag-lock in talaga sila. Kumbaga, bigay lahat. Kunyari may nangyari sa kanila. Papakasalan niya talaga yun. Nandun. Kasi marami akong kilala dun sa industry namin na ganun eh. Parang, talagang hindi nag-ano yung hindi talaga. Tapos first time niya, nababalo, parang siya nabaliw. Alam mo yung, baka inisip niya wala nang magkakagusto. Ganun. Yun, naniniwala ko na ganun din yung, tsaka siguro nag-enjoy din siya na, kasi kasi for sure sa atin, ang perspective natin, na parang, may iba pa yan, makakakuha ka pa ng mas makakakuha ka pa ng better dyan or something ganun. May mga kilala din talaga ako na parang pag may nangyari sa kanila ng babae, pinakasalan talaga nila kaagad yung ganun. Kumbaga, kung virgin siya, virgin din yung babae, okay lang, parang ganun. Kahit or hindi man virgin yung lalaki, yung babae, may papatol pa rin sa virgin na lalaki, parang ganun. Kasi sa amin may ganun eh. Meron akong kakilala, usually mga workmates ko. Kasi mga geek nga yung most of us, parang gano'n. Pero medyo mahirap nga ipagyabang nga yun. Kung ikaw yung babae. Virgin ko nakuha. Diba? Hindi tayo nakakarinig ng gano'n talaga. Or hindi lang sa circle natin. Tingin ko baka hindi lang sa circle natin. Hindi, wala pa kasi yung na-experience ka na yung babae na pinagmalaki na wala nagkagusto dito. Or ako yung
Siguro bagay, yung mga ganun So far, I mean, kahit may chance may ganun, pero wala lang ako nakilala pa. Siguro nga, dahil nga, sige, naalala ko din, yung mga most of girls na gano'n na nakita ko, yung parang okay sa kanya yung virgin, yun yung mga religious talaga. Lumaki sa family na religious. 1:1. 1:1. Talagang, Kailangan yung first boyfriend Ang ko, hirap, first no? girlfriend. Pag gano'n naman, sasabihin na boring, tapos kaya magloloko yung lalaki. Oo. Ang hirap. wala talagang perfect. Wala talagang Ako para sa akin, wala wait, talaga, no? marami rin akong kilalang gano'n na nagloloko nung anak na to, ba't ngayon pa to hindi pa to nagsawa. Tapos doon ko na-realize na, childhood sweetheart yung babae, gano'n. Kaya grabe, saludo ko sa mga ganun, no? Yung talagang stick to one talaga sila. Hindi na nila sila naka-experience ng iba. Okay. Okay. G-bolts. Oo. Comments. Pero hindi, summarize natin lahat yon. Most of si Ali lang Deal. big deal talaga sa atin. Yung medyo madaming body count talaga. Ayun, may nabasa agad ako. May nabasa agad? Ano yung nabasa? Ayun na si Pete Gummies. Hindi, yung Bossings! Bossing! With a salute. Really love every content Bye-bye. you make, Podcast Boys. Ang improvement ni Jason talaga ay the Yun. best, na hindi siya nonchalant. Nakatakot din ang mga Aussie friends ko to watch you guys who super deserve nyo ng views, kahit mga international peeps ay natutuwang panoodin kayo. Grabe. Always rooting for your success, guys. All love again from Queensland, Australia. Ang admin ng Justin Montalavers. Mine Justin pa din for Evs. Shoutout mo lang, uuwi ako ng Pinas, Justin. Sinasabi ko talaga sa'yo. Wow. Pala pupunta ng Australia. Pala pupunta ng Australia. Oo nga pala, di ba sabi mo parang mag-ano ka Australia? Shoutout mo muna para Pero Melbourne ba o ano? Queensland ata Queensland. eh. Shoutout na lang. Sige, shoutout sa'yo. Catherine. Tama ba? Catherine na. Tyrese. Yun. Ayan. Shoutout sa'yo. Pauwiin na ba? Para kita Tayo pupunta doon. Siya Tayo pupunta sa Sagot mo daw ticket niya pa uwi. Podcast tayo sa Queensland. Justin na naman. Ayun na, may mahaba. Ito na lang. Si Joy Zinos, ha? Joy Zinos. Nagkita kami ni Gab sa building ng office namin. Sabi ko, pakamusta niya ako sa podcast. Ang tanong, kinamusta niya ba? Hindi. Hindi. Hey, saan kaya? Joy Zinos. Saan building kaya? kaya Saan yan? building sila nakita ni Gab? Pero siya, kamusta naman? Narinig namin kamusta mo ngayon. At Mary G _HRTZ. Kanina pa ako nagre-refresh sa YouTube. Akala ko walang episode today. I really enjoyed listening to you guys about this topic. As a Gen Z, may natutunan ako from this topic sa inyo. Grabe naman mag-think ang Justin Montalban. Apaka-pogi. I really love what Kuya Allen said sa umpisa. It's true na masakit yung friendship Totoo. breakup kaysa sa romantic breakup, kasi ang friends mo ay nandyan always for you, unlike sa romantic, di mo pa sure if he or she na talaga makakasama mo habang buhay. Totoo. Kasi based on my experience, my first heartbreak talaga is my best friend, where we end our friendship just because of the guy. Because of the guy I like na hindi gusto for me. Ano yan? Kaya nagkaroon kami ng misunderstanding hanggang hindi na kaya i-work out ang friendship namin. Malamang gusto siya ng best friend niya. Obvious na obvious yan. Nag-back to zero kami. Nagkahiyaan na Oo, ulit yun kami. yung problema. Kaya sobrang sakit ng friendship breakup for me. Kaya ngayon I value my friendship with my new circle. I became more understanding. Thank you, Badcast, for this episode. Sana complete na kayo next episode. Pero hindi pa. Hindi ba? Pero malamang, no? Ako para sa akin, gusto ko para sa akin, Mary, nagkagusto yan sa'yo? Oo. Or Kasi ba't kanya tututulan? Oo, dun sa nag-guy na Siguro, nagustuhan mo. sasabihan ka lang niya siguro. Hindi, no? pwede tutol, pero nandiyan pa rin siya para Oo, sa'yo. yung nga nagsasabihan Kung ka. nag-exit yan, Oo. masasaktan yan. Parang, end na tayo ng friendship Oo. kasi naging kayo ni ganito. Labo. May gusto yan sa'yo. Oo, meron yan. Baka maging kayo sa dulo. Malay mo. Kaya kayo nagkakahiyaan ulit. Yun nga. Kasi, Pero pwede ka na ano. or unless may gusto ka rin siguro sa kanya, hindi mo lang rin inaamin. Oo. Kaya siya, hindi rin niya ma-admit yung feelings niya. Kausapin mo kung if nag-uusap pa kayo.
Pwede ka naman kay Justin Montalban. Or kung wala na talaga, balik kay Justin Montalban, di ba? Pwede. Ito si Zay Amia. Zay Amia, tama. Thank you for another episode. Sobrang stress ko lately sa ACADS mga quiz. Huwag ka na ma-stress. Happy people ko talaga si Kuya Allen. Di pa nagsasalita, natatawa na ako. Happy people din namin si Allen. Kahit di rin nagsasalita. Wala pa nagsalita na. Doon na. Shoutout sa'yo, Zay. At Lin9XX. Hello po kuya. Kahit 4 lang kayo today, it's still fun. 4 lang rin ulit. Forever 4. Fantastic 4. Fantastic 4. Had so much take away from today, especially sa friendship. Bro, ayoko talaga yung laging nawawala agad. Mabilis ako mag-overthink, lol. Been binge watching your podcast videos these past few days. It's fun pala also knowing a man or guy perspective in certain things. Hoping to hear from all of you. Bless everyone with good health and success. Hope you'll consider some of these topics too in the future. So yun, okay yan. Topics. So sige. Do you consider dating or marrying someone younger or older than you? Why or why not? Di ba na topic na natin yan? Oo. Get na natin yan. Next, is it okay to stay in a relationship if you're no longer in love with your partner? Yung sinasabi nilang kahit wala nang spark. Ay, maganda yan. Sige, pag-usapan sobrang ganda yan. Ako rin. Gusto ko yan topic. Joke lang. Ngayon na, tara. Tirahin na natin. Mas gusto ko yan. Yan yung gusto apat na rin naman tayo next week. Yan din naman gusto. Tirahin na natin. Tirahin na rin kita, Bads. Ay, ito next. Body count yun. Hindi natin natanong ko yung opposite body count ko kasama. Ay, sorry. Oo. Meron din pala. Next topic. Sige, dagdag natin dyan. Next. Should you prioritize your relationship or your career? Maganda rin. Ay, parang ano na natin. Oo, tackle na natin yan. Oo. Pero, sige, tingnan natin. We'll see. Next, what's something you appreciate about your closest friends that you don't tell them enough? Thank you. Dami niyang binato maganda. Maganda yung dalawa. Kasi yung iba na topic na natin. Ako yung talaga. Consider natin yung is it okay to stay in a relationship if you're no longer with your partner. Yun. Saka yung what's something you appreciate about your closest friends that you don't tell them enough? Kasi diba nagkakayaan. Maganda yung dalawa. Sabi mo na yung sa closest friends mo yung mga gusto mo sabihin, pagpatay na. Totoo yan. Ito si Francine? Tama, FRQNXCIN. Francine, no? I just came back from school and I decided to watch while eating because I know na may release ngayon. I realized something na mas masakit talaga ang friendship breakup because they know na everything. Nga. That's why in life, I would cherish every friend in my life. Thank you for making me realize. Nice. Thank you. Buti na may napulot ka dun sa aming kwentuhan na yun. Edlin Villanueva 29 watching this episode here in Phuket, Thailand and the boys are in the Bangkok. Ang lapit nyo na lang wait nyo kung papunta na o nagkita pa kayo. Ayun, sayang. Hindi ka namin nakita. Edlin Villanueva. Kami na lang next time pupunta ng Phuket, Thailand. Pwede. Let's go. Ayun, shoutout na natin si Bossing Malupiton Zero. Excited for the next episode po. Na eto na. Bossing. Meron pa siya comment. Bossing. Shoutout Sir Crystal. I'm not a fan of podcast or watching YouTube videos, but this podcast randomly on the top of my YouTube feed. I love how this podcast shows na deep talaga kausap mga lalaki when it comes to serious topic. Literally watch all the videos. Wow. Thank you. And the Isang karangalan. Difference of Allen and Vern. Wala naman. Isang karangalan. Thank you sa mga nagko-comment. Sana tuloy lang yung pag-comment nyo at suporta sa aming podcast kahit 4 kami most of the time. 4 pa rin ba next week? Banda. 3 na po. Grabe naman ba? Iwanan mo kami. Gulat ka. Hi guys. Ako lang to. Ako na lang. Hanggang isa na lang pala. Hindi, wag. Ano bang topic ko? Next time din. Try pa rin namin makompleto. Solo. Sige.
May ano pala, try lang natin mag-solo ka once. Wag. Oo, Try lang. Yung Justin Montalovers. Isa lang, subok lang. Wala, 2 lang manonood nun. Mami ko, kapatid ko. Ayun. Okay, thank you for watching guys. Sana next complete complete na kami. Pero kung hindi, okay lang. Okay lang. Oo, basta kung ano namin kaya namin mabigay or magawang podcast. And thank you pa rin sa mga nanonood kahit apat kami most of the time. Sana tuloy niyo pag-support sa amin, guys. Thank you for watching. Thank you. Peace out. Sa ritmo ng ating kwento, kasama ang